sa Chairman Roman Lopez na ang malaking halaga ng pumasok ng pamumunan sa bansa ay malinaw na indikasyon ng patuloy na pagtitiwala ng mga lokal at dayuhang mamumuhunan sa malusog na patakarampang ekonomiya, ganun din ang kaapit-apit na kapaligiran sa kalakalan. Sinabi ni Lopez na ang malakas ng macroeconomic fundamento at support sa 10-point social economic agenda. Presidente Rodrigo Duterte ang nagsulak sa malakas na nivel. Ay, Birayo, good afternoon. Virgilio Inofinada, Ani Caliedo, Mercy Masi, Clytiel Latorilla, Juliet Forones, Babes Baluyot, thank you, Babes. Susan Convento, Janice Malyo, Jehan from Korea, Elison Murillo, Luz Biminda Carion, ang layo mo naman sa Mikawayan, Bulacan. Ning from Japan, thank you Ning. Jovelyn Ranay, John Erioda, De Gracia Alcantara Raquel, thanks for sharing this video. Ofelia Tintero, ang liwanag pa sir, kitang-kita ang kahansaman mo. Thank you, Ofelia, kahit bola yan. Thank you, Prince Open Arms. Ano na namang last signal na naman? Sus Maria Josep, tumatakbo rito. Ikaw talaga, Prince. Iram, Bubble Stinkers, thank you. Cute mo, idol, thank you. Iron Titan Linko from Korea, Jomar Gamer, Prince, thank you. O IPP implementation. Kabilang sa mga proyektong nakabase sa Mindanao tulad ng 2.5 bilyong pisong hydropower project sa Maasin Sarangani, ang 2.1 bilyong pisong hydropower project ng Green Power Lia Nielo, Glad Raul. Ay, hello sa Hawaii. Rovic Monterde, Edith Robertson, Chris Belin Vere. From Galilee, layo naman yan. Benjamin Samson, Hard Times, Nevela G.A. Benhare, Maupay, Dalia Filasol, Jopay Alnas, Facebook, thank you. Ramela Portugal, thank you for sharing. Ning, Nancy Jordan, from Hong Kong, Jetne Serrano, Yodj Seipon from Saudi Arabia. I miss you too, Bess. Thank you, Miles Crown from Vancouver. Hey, Herminilda Canaveral. June Bulataw. At sa iba pang mga balita, ibinasura naman ng DOJ ang pagtatangka ni funeral home owner Gerardo Santiago na huwag siyang isama sa kasong kriminal na isinampa laban sa kanya sa pagdukot at pagpatay kay South Korean businessman Ji Ik-ju. Sa tatlong painang resolusyon inilabas kanina, ibinasura ng DOJ sa pamamagitan ni Justice Undersecretary Raymond Mecate ang petition for review na iniharap ni Santiago dahil hindi ito nakasunod sa National Prosecution Service Rule on Appeal. Kabilang rito ang hindi pagsunog sa 15 araw na reglement o pagsunod sa 15 araw na reglementary period, kawalan ng original duplicate copies ng joint resolution at mga kopya ng petisyon para sa Prosecutor General. Wala rin anilang kopya ng complainant affidavit, counter affidavit at iba pang ebidensyang isinumite sa preliminary investigation. At sa balitang iba yung dagat naman, hindi bababa sa 29 kataong patay at 63 ang sugatan ng atakihin ng isang suicide bomber at isang gunman ng Shiite mosque na punong-puno ng tao sa lungsod ng Heart sa kanlurang Afghanistan. Ito ang pinakabagong insidente ng karahasan sa gitna ng lumalalang problema, pansiguridad sa Afghanistan at sa serye ng pagsalakay sa Shiite Muslim sa riyon. Ang pag-atake sa Jawadia Mosque sa Herat
ay naganap isang araw matapos sabihin ng ISIS na sila ang may kagagawan ng madugong pagsalakay sa embahada ng Iraq sa Kabul. Ay sa hospital spokesman, ang ilan sa mga sugatan ay nasa kritikal na kondisyon ngayon na nasa pagamutan. Framework na Code of Conduct kaugnay ng South China Sea na asang may endorse ng Foreign Minister sa Augusta 6. Mga delegado ng 50th ASEAN Foreign Ministers Meeting magsisimula ng dumating sa bansa ngayong araw. Malacanang tiniyak na pananagutin ng negosyanteng si Richard Tan na sangkot sa shipment na 6.4 billion pesos halaga ng shabu na nakapuslit sa Bureau of Customs. Ilang lugar nagkansela na ng klase ngayong hapon bunsod ng masamang panahon. Kampo ng magkapatid na Paruhinog na nakatiit sa PNP Custodial Center maghahain ng musyon para makadalo sa libing ng kanilang mga magulang. 2 bata sugatan sa naganap na pagsabog kagabi sa lalawigan ng Maguindanao. At sa ibayong dagat, 29 katao patay sa pag-atake ng suicide bomber at isang gunman sa Shiite Mosque sa kanlurang Afghanistan. At yan po ang kabuuan ng mga nagbabagang balita dito sa Radyo Pilipinas Nationwide News. Ako po si Erwin Tulfo, ang inyong tagapagbalita. Hanggang bukas, ako po ay nag-iwan sa inyo ng isa magandang tanghali. Bayan! Hi, Herminia Valdez, Shacel Gadaingan, Shacel Jonel Anyag. Erwin Tulfo, live. Walang awat na komentaryo, balita at serbisyo publiko. All in one. Erwin Tulfo, live. Exclusive. Ay, magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Saan man dako kayo naroroon, anuman ang inyong ginagawa, tigil-tigil muna, at tumutok. Dito po sa 738 AM, Radyo Pilipinas, and of course, dito po sa ating Facebook, live na live ho tayo sa Erwin Tulfo fan page. Dito po sa Facebook. Bueno, hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa dahil we only have a very limited time. Ika nga, 1 oras lang po, Pero I assure you, and let me assure you guys, susulitin natin itong hapon, Itong ating 1 oras po na balitaktakan, pag-uusapan ho natin ngayon, Ay kanina po, natanong ho natin yung mga nakasilip po ng ating Facebook account, Yung nakita po. Ang tanong po natin ngayong hapon sa inyo mga kapatid, mga bes, mga tol, bayan, ay panahon na ba? Ito po kasi ang naririnig ho natin sa mga kalsada, sa mga lansangan, sa mga kainan, sa mga restoran. Ang tanong po kasi ng karamihan, karamihan na naririnig natin, dapat nga, bakit magsisi? Bakit manghinayang mapatay ang mga drug lord, drug dealer? Kaya ang tanong ko po ngayon sa inyo, bayan, ngayong hapon, tama lang ba, na itumba? Tama lang ba na tapusin na itong mga drug lord at drug pusher? O dapat pa silang bigyan ng isa pang pagkakataon para magbagong buhay? Yan po ating katanungan. Kung gusto po ninyong sumagot, ipadala po ninyo ang inyong mensahe dito po sa Facebook po natin, sa Erwin Tulfo fan page, ating pong babasahin. Simple po ang tanong natin, napapanahon na ba para itumba, tapusin, in short, ang mga drug lord at drug pusher sa ating bayan? Or pagbibigyan pa ba natin ng isa pang pagkakataon para magbagong buhay? Yung tinutukoy po natin na kailangan na bang napapanahon na tumbahin yung mga drug lord, yung mga narco-politician, yun, 2 na po yung natitigok, yun, yung mga big time na pusher, Kaya sagutin po ninyo at babasahin ko po yung inyong mga sagot
kung kayo po isang ayon na itumba na, tapusin na, para wala ng kaso-kaso, ha? Sabihin nyo ho. Ngayon, kung sa tingin ninyo dapat pang pagbigyan, sabihin nyo rin sa atin, bakit dapat nating ba pagbibigyan, ha? Na magbagong buhay itong mga drug lord, lalo na itong mga narco-politician, ha? Sige po, ipadala po ninyo ang inyong mga kasagutan. Yan po ang ating pag-uusapan ngayong hapon. Isa pang pag-uusapan natin ay magandang balita po ito, ha, mga tol, mga bes, ha, ay nasa lamesa na pala ng Pangulo itong tinatawag na Senate Bill number 1305 or the Expanded Maternity Leave Act. Ayan, ha. Kung dati-rati 60 days lamang po yung mga manganganak, ha, 2 buwan lang. Ginawa na po 'yan ng Senado na 4 na buwan. Kung ikaw ay may asawa, meron kang maternity leave at kailangan kang bayaran, kaya ikaw sa gobyerno, kaya ikaw sa pribado, bayaran yung iyong 4 months na leave maternity. At kung ikaw naman, ito maganda, kung ikaw ay single parent, uso po kasi yan ngayon, mag-isa, wala pong asawa, naghiwalay, etc. Ikaw ay single mom, ikaw ay single parent, nabuntis ka, manganganak ka, meron kang 5 buwan, 5 months na leave, maternity leave. At ang isa pang kinaganda po nito ay pwede mong kunin ibigay sa mister mo, pwede mo ibigay sa mga nagbabantay sa'yo. Ay, mamaya po, papaliwanag ho natin yan. Pero for the meantime, ito, pag-uusapan ho natin kasi marami na ho nagtatanong sa atin. Marami po naririnig ang inyong lingkod, Sinasabi, tama lang yun, Boss Erwin. Sa ating pong Facebook, nakikita naman ho ninyo siguro, reaksyon. Tama lang yan, wag nang buhayin ng PNP ang mga yan, Lalo na yung mga narco-politician, yung mga Chinese drug lords. But anyway, mga kapatid, meron po tayo kasi tinatawag, na rule of law. Tayo po ay nabubuhay na ngayon sa millennium na sumusunod po sa batas at meron tayong mga due process. Hindi naman po pwedeng tira na lang tayo ng tira kung gusto natin. Yung paliwanag nga po ng PNP, yung mga napapatay, nanlalaban kasi, kagaya po ni Osamis Mayor Paruhinog, let's give them a benefit of the doubt yung ating pong pulis, Kasi may mga nagsasatsat na ngayon, mga human rights, nandiyan pa pati yung mga dilawan, yung mga kaaway ni Manong Digong, sinasabi, paimbestigahan yan, paimbestigahan. Sus Marisip, sinasabi ng pulis, niratrat kami, papasok pa lang kami. But anyway, mga tol, mga bes, eto, nasa linya na ng ating telepono, ang tagapagsalita ng Philippine National Police, si General Leonardo Carlos. Magandang hapon po, General Carlos, sir. Sir Erwin, magandang hapon mula po kay Director General Ronald De La Rosa. Magandang hapon sa inyong lahat. Alright sir, live po tayo ngayon dito po sa Radyo Pilipinas 738 AM at live na live po tayo sa Facebook Erwin Tulfo page po sir. Sir, matanong ko, ulitin ko lamang, klaruhin ko lamang, ang sabi po ni General Bato de la Rosa the other day at marami po tayong kababayan nagyehey palakpakan, marami pang susunod na mga narco-politician ang mahuhulog sa kamay ng mga otoridad. Is this correct? Yes, yung ating pong effort ng Philippine National Police is the continuous case build-up doon po sa mga na-identify ng Pangulo na na-involved sa droga. So, tama po yung sinabi ng PNP, tuloy-tuloy po yung pagkalap ng informasyon at ebidensya laban po sa kanila, and in the right time and due time, we will conduct operation. Alam nyo sir, I don't know kung napapansin ninyo yung mga feedback po sa inyong mga Facebook po dyan, sa inyong page sa PNP. Pero ako sir, dito po sa aking Facebook page, natatanggap ko po, ay puro positibo po, kagaya po yung nangyaring operation dito sa Ozamis, kung saan 12 ang patay ho dyan. Abay mga kababayan ho natin, ako medyo nagulat at parang sang-ayon. Dapat daw talaga, tama lang daw yung ginawa ng pulis. Pero sabi nga po ng mga tauhan ninyo on the ground, we just reacted, Erwin, Boss Erwin. Sabi nung police chief nyo pa doon sa Musamis, we just reacted kasi pinaulanan kami ng bala. Anong gagawin naman namin? Alam nga ba naman magsisitakbuhan ho kami.
Kagaya nga po ito, sabi po ni Chucky, tama lang itong ba, si Gang Lausas, ubusin na lahat yan. Ning Majime, tama lang daw. Ito po yung mga reaksyon ng mga kababayan natin. Are you surprised, General, sir, yung mga ganito ang reaksyon ng mga kababayan natin? Tila naiiba? Alam naman ho nila, hindi ito ang tama. Pero mukhang sang-ayon po yung mga kababayan natin on what's happening na napapatay po ng otoridad natin ang mga drug lord, ang mga drug dealer, yung mga malalaking isda, General Carlos. Are you surprised, sir? Well, doon sa reaction po ng taong bayan, unang-una, nasusurpresa kami dahil alam po namin na kagustuhan nila ay yung tama din po. Ngunit naiintindihan namin yung kanilang nagiging reaction dahil ang gusto nga ho nila ay mabago ang ating sistema, maalis po itong mga droga, maalis po yung mga nagpoprotekta sa droga at magawa ng mali. Ngunit kami po bilang member ng Philippine National Police, susunod po kami sa tama at legal na proseso. Kaya nga po nag-speak up tayo laban sa kanila. At the end of the day, kung matatandaan po natin o gusto nung mabanggit ng Pangulo yung listahan, they were directed ng Pangulo to report to the PNP para po sila ay mabigyan ng pagkakataon na ma-explain yung kanilang sarili. Unfortunately, meron pa rin hong mga member o napangalanan na patuloy na lumalabag sa batas at involved pa rin po sa droga. Kaya nagtatagawa po kami ng operation para matigil po yung paglabag sa batas. Alright, General, ito po huling katanungan ko po, kasi this was brought up doon po sa isang post ko kanina, may nagtanong, paano naman kung inosente yung tao, hindi talaga siya drug lord, drug pusher? Nagkaroon po ng diskusyon, yung post na yun ng isang kababayan natin dito sa aking Facebook page, sinagot po ng ilan. Sinasabi nilang, pwede ba, siyempre kina-counter-check ng PNP. I will ask you this question, sir, for the sake of argument. So, how would you know na itong sa listahan na ito, positive 100% drug lord talaga siya sa lugar na yan o pusher siya sa lugar na yan, and then you will serve a warrant of arrest at pagkatapos sa takot niya manlaban, napaputukan kayo, pero inosente talaga siya. Nangyayari ba yan o posibleng mangyari o hindi mangyayari dahil ang inyong listahan bago niyo i-operate, kagaya ni Ozamis Mayor Paruhinog, ay dumadaan sa maraming proseso ng check and counter-check. How is it, General? Pakipaliwanag po. Para malinaw lang po, kasi mga kababayan natin kinakabahan, baka mga biktima lang daw nito, maling akala o turo-turo o chismis. Pero how do you go about to identify na this person na inyong huhulihin, nanlaban, napatay ninyo, is talagang a drug pusher, a narco-politician, General? Please explain. Opo, unang-una, we do our work of validating the information at mag-case build up. Pangalawa, kung papansin niyo po, ito pong mga na-identify, binigyan ng pagkakataon na humarap, and most of them denied their alleged involvement in the illegal drugs. So nagsasabi silang hindi. But yung ating pong ebidensya, ating pong mga informasyon na validated, nagsasabing sila pa rin ay nagpapatuloy sa pag-involvement sa illegal na droga. Kaya kami naman po ay susunod sa aming mandato na magpatupad ng batas. Unang-una, walang intensyon ang Philippine National Police na pumatay. The only reason that these things happen is because nilagay nila sa kapahamakan ang buhay ng ating mga pulis at ng taong bayan. Kaya po nagkaroon po ng palit ng putukan. We don't want anybody getting hurt. All right. Out to them. Sila po ay napangalanan. Po ang ating pong ginagawa at binabalidate po natin ang information. Alright. So, panghuli na lang po talaga, General. So, the same pa rin ang SOP, ang rules of engagement ng PNP. Kapag susuko, tanggapin. Kapag nanlaban at pinaputukan at nalalagay sa alanganin ang buhay ng mga pulis, kagaya nangyari sa Ozamis na nagpaputok muna sila sa loob, naggumanti ang mga pulis, yan pa rin ba ang sinusunod ngayon ng PNP, yung tinatawag na rules of engagement? Kami po ay sumusunod sa panuntunan at legal na kautusan at sa naayon sa batas.
hindi po kami gagawa ng aksyon na lalabag sa mga panuntunang ito. Of course, nakakalungkot na yun ang naging resulta, ngunit hindi po nilagay namin sa aming kamay yung sitwasyon na yun. It was because we have to defend because of the danger presented po noong kabilang grupo. General Leonardo Carlos, PNP spokesperson. Maraming salamat, sir. Magandang hapon. Mabuhay po ang PNP. Maraming salamat po. Magbuhay po kayo. Narito, bayan, ang ilang mga reaksyon ng mga kababayan po natin sa Facebook mula kay Madjona La Chica. Gandang tanghali, Sir Erwin. Si Lina Pagarigan, mabuhay kayo. Ricky Santos, good work, General. Nairan Razales, gandang hapon dyan, gandang umaga. Corazon Dasal, marami pa rin dyan mga pulis, maniniwala kayo, dapat talaga sila ang unahin. Beth, good afternoon, watching from Singapore. Si Chucky Espinido, ibalik ang death penalty, sabi ni Rain. Sining Majime, paano naman nila ibabalik yung mga ginawa nilang adik? Si Eugene Putukan, wag lang loob. Ludi, thanks for sharing this video. Marina, tama lang. Crisbel, tungkol po sa mga paruhinog. Luella Correo, wag na bigyan ng chance. Mark Pulintan, Josibel Sabio, bigyan ng chance? No way. Ayan po yung mga reaksyon ng mga kababayan natin, Marami, wala pa ako nagsasabi na bigyan ng pagkakataon. Puro wag bigyan ng pagkakataon, Jesus Maria Josep. Siguro nga, bayan, sawang-sawa na po ang bayan. Pagod na. Ilang administrasyon na itong nababalitaan natin na nariyan may problema tayo sa droga, pero tila walang pangilang batas. Panahon ni Gloria, lalo na panahon ni Pinoy. Dito yata panahon ni Pinoy na may agpag. Mantakin mo, isang secretary, member ng cabinet, protektor ng droga. Diyos ko pong pineapple bayan. Anyway, wag po kayong magbibitiw. Hindi pa ho tayo tapos. Patuloy po natin pag-uusapan. Ito pong issue na ito. Sang-ayong ka ba? Natuluyan ng itumba ang lahat ng mga drug lords, drug pusher, lalo na yung mga narco-politician at saka mga Chinese drug lord. O bigyan pa sila ng isang pagkakataon para magbagong buhay. Ay ang sagot po natin at ang reaksyon ng mga kababayan natin muli sa aming pagbabalik. Mercury Drug celebrates its 72nd anniversary on March 1, 2017. There are more than 1,000 stores nationwide for easy and convenient access to medicines and other healthcare needs. Thanks, Rex. 24/7 service Edgar, and over 100 strategic Romeo, locations to tama serve the lang, needs walang of death everyone, penalty. anytime, day and Josephine, night. Guaranteed okay, freshness pasan and death penalty. high-quality Omisol medicines Elsa, sold in our stores, Milet whether is Gera. or generic. Mercury Drug, Nandiyan ka keeping pala, the nation healthy. Don Silin Galindo, Sa SSS. Roslyn Pesquisa, Mga benepisyo ay agad na ibibigay sa Carol Salvador Espicio, Catherine Aruzal, Metelin Punzalan, Amalia Wow. doon ay mga pribilehyong napakinamanan. Baka mamaya makita ko yung mami mo rito, Aiko. Nagko-comment. Hard times, Nerita, Naugayan, Jeris, G. Bautista, Planas. Erwin Tulfo live. Alright, tuloy-tuloy tayo mga tol, mga best. Ito pa ang reaksyon ng mga babayan natin mula kay Virgilio Idol. Tama lang yan. Si Ning Majime, Heart. Romy Oliva, talaga sir, matagal nang alam na marami yan noon pa, parehinog. Sabi ni Josie Jacob Hila, nako si Abnoy, lumala ang droga. Zyle Obtina, hello, watching from Saudi. Sarah Lee, thanks for sharing this video. Si Milet Esguera, ha. Oy, sabi ko yung reaction mo, hindi ha. Arsenia Sebastian, tama lang daw. Naku, idol, ang mga drug lord, hindi na po yan dapat binubuhay. Arnie Dinya, wag naman maging makatao. Tayo, pagbigyan na lang. Ayun, isa po, sabi pagbigyan. Shirley Magsakay, naku, na-rape daw ng mga addict, yung mga may kilala siya. Cecil Calistino, no chance. Nika Dag, opo, sang-ayon po kami. Wag na bigyan ng chance. Jimmy Ayog, wag na sila bigyan ng chance. Vanji, tama lang daw. Benny, no way. Edna, kung alam lang ninyo kung anong klaseng pamilya. Susan Maligid, hindi na sila dapat bigyan. Benedict, ang dami nang namatay ng mga suspected drug user, drug pusher. Yan po ang reaksyon ng mga kababayan po natin. Oras po natin sa buong kapuluan, 1:20 na po ng hapon. Happy birthday muna sa kaibigan ko na si Mike Hilario.
celebrating his 46th birthday. Happy birthday! At sa lahat po ng mga nagbe-birthday ngayong araw, Agosto 2, 2017, tuloy po ang ating usapan, ha? Basahin pa ho natin ibang reaksyon. Si Rubik, sana may firing squad. Andy Tijones, yung may ayos sumuko na drug lord Tol Erwin, ay patayin. Hard times, natatakot lang may mga alam. Choy, ipasa at ibalik ang death penalty. Ayaw lang sa good. Tuloy, tama lang yan. Princess Lau Johnson, Fresh Legs, Ning Majime, Josie Hila. Alam niyo ho, ako'y natatawa, ha? Itong sinasabi ni Vice Mayor ng Usame sa Princess Paruhinog, wala raw siyang alam, planted daw. Ma'am, kung planted, bakit sa video kitang-kita? Alam niyo mga tol, mga bes, papalabas sana namin dito sa Facebook namin. Pero pwede po ninyong habulin mamaya sa website natin, erwintulfomedia.com. Kitang-kita po nakunan si Vice Mayor Paruhinog, si Princess, na may kinuhang bag at pilit na sinusubo sa bunganga niya. Ha? Pilit na sinusubo ang may nagsabi raw, listahan daw yun ng mga kanilang kliyente. May nagsasabi naman daw, droga ay sinubo niya sa bunganga. Nako. Samantala, mga tol, mga best, dito ho muna tayo, ha? Nasa linya ng ating telepono si Attorney Jackie De Guia, ang tagapagsalita po ng Commission on Human Rights. Pakinggan po natin, ano po. Madam Jackie, magandang hapon po. Opo. Ma'am, alam ko po, for the sake of argument lang po, discussion, alam ko po, I am aware, aware mga kababayan natin, now we are a nation of laws, di po ba? May mga batas po tayo, dapat sundin po natin ang mga due process, lalo na po, millennium na ngayon, ha? May tinatawag ho tayong ikang hustisya, ha? Due process, lahat po, ha? Innocent until proven guilty. Pero kayo matanong ko sa CHR, hindi ba kayo nagtataka kung bakit ang reaksyon ng mga kababayan natin every time na may napapatay na drug lord, drug dealer, hindi po umaalma ang taong bayan. Maski na anong sabihin, kayo po ba hindi kayo nagtataka sa CHR? Maski anong sabihin pa po ng mga kalaban, ng gobyerno, maging kayo po, CHR mismo na this is not right, itong mga drug suspects, they have the right to due process, they have a day in court, pero napapatay ngayon. Pero ang reaksyon po ng mga kababayan natin, Attorney Jackie, parang tama lang yan kasi. What do you think, ma'am? Ano sa palagay ninyo, bakit ganito ang reaksyon ng kababayan natin? Hindi umaalma ang kababayan natin. When a drug lord is killed, when a drug personality is shot, whether sabihin natin ng yung family niya sabihin, walang alam yan, matagal nang tumigil yan, etc., nagbagong buhay na. Bakit yung mga kababayan natin, iba yung kanilang reception pagdating sa mga drug lord na napapatay, Attorney Jackie? Yes, sir. Naiintindihan po natin yung sentimento ng publiko. Kasi po, ang pinag-uusapan natin ay peace and order. Nasa 3,000 na? Tayo hangad ng isang maayos na lipunan. Kasi po, hindi tayo nalalagay sa hindi rin sa topic. ng mga criminal at ng mga drug addicts at drug pushers. Kaya naman po, agree po ang lahat sa kalimang nahuli po sila o kaya mapapanipot sa ilalim ng batas. And of course, sabi nga po natin na importante rin po na intindihin ko ano po yung mga naging ugat ng ganitong pananaw sa ngayon. Marami po kasi ang na-disillusion noong ang mga nakaraang taon at nakaraang administrasyon sa mabagal na usad ng hustisya. Kaya naman po ngayon ay maraming mga tao na sinahin po ng vigilante justice or ng swift justice na meron tayo para po magkaroon agad ng resulta yung mga ginagawa para mapabuti ang peace and order situation sa bansa. So, naiintindihan po natin kung saan po nang nagagaling yung pananaw ng publiko sa ngayon. Yun nga lang po, kaya naman po tayo nagkasagawa ng investigasyon sa panahon ngayon
kahit wala pa pong konklusyon, ano po yung gusto kong emphasize, na kapag gumawa po kami ng investigation ay wala pa pong konklusyon, ay gusto lang po sana natin na magkaroon pa rin po ng tiwala doon po sa ating pulisya. Alam na po nila yung trabaho nila ng maayos nang ipinagsasabay po yung Okay. Attorney Jackie De Guia, CHR spokesperson. Ma'am, maraming salamat po. Magandang hapon. Maraming salamat po. Si Attorney Jackie De Guia, ang tagapagsalita po ng Commission on Human Rights. So, bayan, keep on sending your response or responses or answers dito po sa tanong natin sa inyo, lalo na kay mga naka-Facebook, nasa Facebook ngayon. Tama lang ba? At napapanahon na ba na itumba ang mga drug lords, mga drug pusher, lalo na yung mga narco-politician, mga Chinese drug lord, yung mga chemist sa mga shabu laboratory, napapanahon na ba? Or dapat bang bigyan pa ng pagkakataon ang mga ito para magbagong buhay? Ipadala po ninyo ang mga inyong sagot, Babasahin po natin on air. Live na live po yan. Samantala, nasa linya rin ang ating telepono ngayon, itong ating suki, ang Metro Manila o National Capital Region Police Chief po, si Director Oscar Albayalde. Magandang hapon, Director Albayalde, sir. Yes, magandang hapon din po sa inyo, Erwin, at magandang hapon sa lahat na nakikinig. Alam mo, sir, binabasa ko itong mga reaksyon sa mga kababayan natin doon sa tanong natin, na kung napapanahon na ba na itumba o tama lang ba na itumba itong mga drug lord, drug pusher, or bigyan ng pagkakataon. Alam mo, sir, 90% are saying napapanahon. Sabi ni Bob Job, sabi ni Ruby, tama lang yan. Sabi ni Agom Gom, si Aloha, wag nang bigyan ng chance. Si Chiquita, ayusin na si HR yung trabaho nila. Pasalamat tayo kay Tatay Digong, sabi ni Emmy. Si Grace Kais, tama lang. I'm watching from Switzerland. Yung reaction po ng kababayan natin, siguro sir, kung 10 years ago, 15 years ago, we asked this question, sigurado ang sambayanan sasabihin, mali ang nangyayaring ito. Pero right now, parang the people, hindi na ho tayo magbubulahan. General, ano po? The people, the reaction is, tama lang yan, di ba? Parang the people are supportive of the PNP operations, napapatay ng PNP. The public believe the PNP right away. Pag sinabi po ng PNP, na-encounter namin, yung kagaya po kay Juan. One example, kaya General, kaya Albuera Mayor, napatay sa loob ng kulungan. Sabi ng NBI, wrap out, pero ang taong bayan, tahimik. Ito ngayon sa Osamis, yung pagkamatay ni Paruhinog at 13 iba pa. Tama rin ang sabi ng kababayan natin, hindi sila umiimik. Wow, ano po kaya ang dahilan, sir? Ako, nakikita ko lang dahilan dito, General, because the public is so sick and tired of this drug individuals, itong mga pushers, itong mga drug lords, and mga narco politicians natin. We are all tired. Could this be the reason behind bakit supportive ang tao pag napapatay ng pulis ang mga drug lord at ayaw na nila ng investigasyon? Could this be the reason, General? Well, tama po yan, no, Erwin. I think by this time, naging aware na po yung ating publiko kung gaano kalala talaga yung problema na natin sa illegal na droga. No? Marami na pong naapektuhan na pamilya. Opo. At nakita po nila over the years talagang medyo na-neglect ng previous mga administrations itong problema natin sa illegal na droga. At ito kay Mayor from the province na naging presidente para po matugunan yung problema natin sa illegal na droga. Alright. Ito pa po ang mga reaksyon, sir. Mula kay Prince Open Arms, ang dami na nilaglag, sinira na pamilya ng mga drug lord na yan. Raiza, tama lang. Si Robic, no more chance. Si Ning Majime, good job. Tatay Digong. Si Laini, tama lang. Si Jovi Oy, tama lang. Ricky Santana, mabuti, may isang Duterte. Sari Atienza, marami pa silang buhay na sisirain. You see the reactions, General, what I'm saying here. Mga kababayan natin. Pero kung this was done, this is happy or this happened 10, 20 years ago, 1990s o 2000, iba ang magiging reaction siguro. Pero ngayon, parang supportive ang taong bayan sa kampanya ng gobyerno. Is it because parang desperate ang tao, sir? Because parang yung mga batas natin on illegal drugs, walang pangil, walang nangyayari, continuous, at
nakikita pa ng taong bayan yung mga karumal-dumal na krimen na ginagawa ng mga drug addict. Kaya ganito ang reaksyon nila na tama lang, ubusin na yan. Lalo na yung mga big time na mga drug lord, mga narco politicians. Kagaya po yan kay Ozamis Mayor. I was waiting for the reaction of the people. Pero karamihan ng sagot, tama lang. They did their job. Ganon din yung itong mga patayan. Is it because of really itong nagsawa na ang tao, General? Yes, tama yan. Tama po yan, Erwin. I think yung mga tao, sabi ko nga po, talagang aware na sila. They're fed up. Talagang kailangan po talagang masolusyonan na itong problema natin sa illegal na droga. Dahil pag wala pa po tayong ginawa dito, ay talagang most probably kakainin itong future ng ating bansa at ating mga kabataan dito. Sinabi nyo rin kahapon, General, siguro I'm sure nakita nyo po listahan, walang mayor na sa NCR o National Capital Region ang included doon sa narco list ni Pangulong Duterte. Wala. Pero may mga barangay chairman, walang mga mayor, vice mayor. Sa pakipaliwanag nga, Mayor, General. Yes, wala pong mga nakalista doon sa narco list ng ating Pangulo, no? Mga mayors pataas, ibig sabihin, congressman, wala po, senators, wala po doon. Ngunit meron po yung councilor, city councilor, at saka barangay chairman, at saka mga barangay officials. That's for Metro Manila, sir. Metro Manila. Metro Manila. Okay. Manila lang po. Pero sa mga provinces, hindi nyo alam kung may mga, kasi kahapon, kausap ko si General Bato, merong nga raw mga governor na binabantayan ng PNP at may mga mambabatas. Pero what you're saying, dito sa Metro Manila, so walang senador kayo nakikita or governor, congressman or mayors, pero may mga city councilors. Yes, meron po. Kung pagbabasihan naman po, yung talagang national na list, talagang meron po. Yung sa ibang probinsya, meron po mayors, may governors. Okay. Panghuli na lamang, General Bayalde, doon po sa nakita ninyo, mga gaano karami ng mga politicians, estimate nyo lang, nasa listahan, may aabot mo ba na 1,000 na mga politicians na sabit sa droga? Buong Pilipinas po, mukhang wala naman po. No? Kung tinignan po natin, kung dahil nakita ko po yung list, no? I think wala pong higit 1,000 doon sa listahan. Alright. General Oscar Albayalde, Director ng PNP NCR. Maraming salamat, General. Magandang hapon po. Mabuhay po kayo, sir. Maraming salamat po. Magandang hapon po. Mabuhay din po kayo. Muli mga kapatid, bayan, ito pa ang reaksyon ng mga babae natin mula kay Carlota Tamaw. Tama lang yan. Napapatay sila. Braulio Nara, tama lang po. Gitarte Virginia, good afternoon. From Aman Jordan. Roslyn, it's a long process kung kakasuhan pa sila. Robic Monterde, kung walang kikilos, di mawawala ang drugs. Maria Belen, come to think of it. Si Lisa, dapat lang yan. Si Balanza Rexy, tama lang po. Si Ningma Jimmy, dami ng naging Pangulo Pilipinas, walang nagawa. Benedict, sa totoo lang po. Aton, hay, nako, napakasaya kay Tatay Digong. Jasmine Orosa, kaya pala si Maros, alam kung saan pwedeng bumili ng droga. Protector kasi. Easy! 1:33 in the afternoon, wag po kayong bibitiw. Magbabalik pa po tayo. Pag-uusapan pa rin ho natin ito. Marami pa ho tayong tatalakayin. Diyan lamang ho kayo. Ha? Mga 45 kasi maikli lang yan eh. Huwag muna, sabihin mo muna. Huwag muna. Isisin mo na. Sa 45 na tayo mapasok dyan. Sa topic nga talaga. Balik mo mamaya sa kan. Pwede mo na ilagay ngayon. Sasabihin natin sa Facebook. Mabuting paalala mula sa SSS. Layunin ng SSS na mga benepisyo ay agad na ibibigay sa panahon ng pangangailangan. Bilang miyembro, siguruhin kontribusyon ay lagi Sa website na lang. Pangalo ang mga pribilehiyong napakinabangan. Maayon sa pagbayad nito ay pagsiguro sa muling Ngayon, pangangailangan. pwede na ba yan? Napasok dyan. Mabuting paalala kung muli Mapapanood na nila yan? sa ating SSS membership upang
naman yung law enforcer na protector ka rin ng drugs. Mahirap naman eh. It has to be also neutralized. Because may baril ka na nga. Protector ka pa ng mga drug doon. Hindi naman pwede yun. Ang contention din kasi ng iba, Mr. Chairman, baka pag binuhay pa yan, marami po ako nakausap Pag binuhay mo yung sumurrender yan, after this Duterte administration, makakalabas yung mga yan. They will find a way to get out. Itong Bilibid 19 na ito, sabi nila, tingin po ng ilang kababayan natin, makakalaya ito after ni Duterte Pag wala na si Duterte, makakalaya ng lahat ng mga yan because they will use their money, they will use their influence, their power, their connections. Hindi pa natin alam kung sino magiging susunod na Pangulo. Ngayon, kung malamya yung susunod nating Pangulo at gobyerno, tapos na tayo, tepok na tayo. Tama ka doon, Erwin. Alam mo naman, matagal na tayo rito sa krusada laban sa illegal drugs. Kaya that's why tama yung mga comments, observations, and once and for all, let us really stop this itong illegal drug na nagpo-proliferate ng gusto. That's why sabi sa BACC naman, we'd like to remind our law enforcers na mag-ingat po tayo. Safety natin, pero importante din po, mag-carry out natin yung ating vision na ma-neutralize ang mga drug lords at saka yung mga drug traffickers, yung mga ganun. Kung tayo magpapadala, matutukso ng pera. Alright. Chairman Dante Jimenez ng BACC, maraming salamat po. Magandang hapon. Okay, thank you. Muli po, narito naman ang ilang pang mga sagot. Madel, tama lang. Ronald, dapat sunod-sunod na. Ordinary Filipino News. Eugene, malamya, tulad ni Amnoy. Marilyn, tama lang para matakot ang mga adik. Jeremy, Dormy, Con, si Benedict Abanto, hindi maubos-ubos. Perla Sarta, ang dami nilang pinatay noon pa. Chris Belin, Vere, ang realidad masakit pero kailangan gawin. Matagal na kasing problema, sabi po ng ilan. Perlita, si Adnisa, tama lang yon. Si Ma'am si Polilio, dapat nga yan. Si Ning Majime, yes, tama. Lorceli Venturina, tama. Puro tama ho ito. May mga ilan-ilan na sinasabi, bigyan ng chance, siguro nga ho, may ilan na ho nakakausap natin. I think yung mga kababayan ho natin, mga tol, mga best bayan, are sick and tired, dito sa problema na ito. Naririnig natin, nababasa natin, napapanood natin, napapakinggan natin sa mga balita. Batang 4 years old, ni-rape ng adik, pinatay, anak ng pusit. Yung anak, pinatay yung nanay niya dahil hindi binigyan ng pantoma. It's everyday occurrence, Panahon pa yan ni Ramos, panahon ni Era, panahon ni Gloria, panahon ni Abnoy, panahon ni Pinoy, pero walang nangyayari. And finally, here comes a man, sabi niya, uubusin ko lahat yan. Inuubos na nga, hindi pa rin maubos-ubos. And I think the people wanted it. Gusto rin ng taong bayan. Kasi kung hindi nila gusto, hindi binoto itong mama. This person said, this person, Rodrigo Roa Duterte said, pag akong binoto nyo, papatayin ko lahat yan, mga drug lord, and uubusin ko yan. O binoto, dadanak ang dugo. Sinabi naman niya, hindi naman po siya nagsinungaling. He never lied. He said, uubusin niya yung mga drug lord. And this is what's happening now. Ibig sabihin, may basbas po kasi ang taong bayan sa gobyerno na patayin yung mga drug lord. Ganun lang po kasimple yan Simple as like that. Binasbasan ng taong bayan, binigyan ng mandato ang mamang ito, itong PRRD na ito, Rodrigo Roa Duterte, na ubusin ng drug lord. Binoto siya ng tao. Entonces, because binigyan siya ng marching order ng tao, yung pagboto sa kanya na overwhelmingly na 16 million is enough. It is a mandate from the people telling this man in Malacanang, go ahead, do your job. Nangako ka sa amin na papatayin mo ang mga drug lord, ubusin mo. Go ahead and do it. We don't care how you do it. Yun po yung sinasabi nung 16 million. At ngayon, patuloy po nating nakikita yung reaksyon na yan
tahimik ang taong bayan kahit anong gawin ng kalaban, anong gawin ng dilawan, anong gawin ng CHR, ng mga civic rights, hindi umaalsa ang tao, hindi umaalma laban kay Duterte. Bakit? Because sang-ayon sila na patayin ni Duterte o patayin ng gobyerno, dahil nga nanlaban kaya pinapatay, itong mga addict na ito, itong mga pusher na ito. Otherwise, kung hindi sila sang-ayon, mag-aalma na ito. Magrarally na. Sino ba mga nagrarally? Mga dilawan lang naman. Jesus Maria Jose. Oras po natin, 15 minutes to go before 2 o'clock. Diyan lamang ho kayo. Huwag ho kayong bibitiw. May isisiwalat ka bang katiwalian sa pamahalaan o irereklamong serbisyo sa gobyerno o may gusto ka lang hihingi ng tulong? Itawag mo sa hotline ng Ako, serbisyo. 3,300 na pala tayo. I cannot Aakyat stop pa ito. corruption and wrongdoings if you do not cooperate. Hotline 8888. You name the What na? public official, name his sins in that Matawag sa puno. bulletin, and I will take it from there. Hotline 8888. We are all workers of government. Mahalaga sa pamahalaan ang kaligtasan Huwag na. Mas bako nito kasi baka bumito. Ha? maging mapagmatsyag at maging bahagi ng tunay na pagbabago. Oh. Erwin Tulfo. Live. Alam niyo mga tol, mga bes, ha? Ito, matagal nang sinabi ng Pangulo. Ito ay nakasaad pa nga sa kanyang aklat, sa unang aklat ng Manong Digong Duterte, talata 17, 22 hanggang 29. Ito ang sinabi ng Pangulo. Ayaw kong pumatay ng Pilipino at nasasaktan ako every time a Filipino is killed, whether he's an NPA, whether he's a Maguindanao, Maranao, kaya kasi kung maaari lang, mag-usap lang sana. And this is what I really wanted to do. Pero sa kanyang ikalawang aklat, ito yung sinabi ng Manong Digong, ha? Sa talata 15, 17 hanggang 19. Do not do drugs, I will kill you. Aha. Kita mo yan? Yan ang sinabi niya. Pero yung mga matitigas ang ulo, ha? Ayaw maniwala, ha? At talagang sinusubukan niya. Ito yung sinabi niya sa kanyang ikatlong aklat. Chapter 3, verses 11 to 19. And if I have to rot in hell, I will do it. Kita mo, ha? Yan na nakasaad sa kanyang tatlong aklat. Gusto mo ba, engineer? Bossing, sa station manager namin. Paprint ako ng mga aklat ni Duterte, mga kasabihan ni Manong Digong, ha? At meron pa dyan, may bago pa po siyang sinabi dyan, ha? Dito naman sa kanyang bagong aklat, ha? Sa mga awit ni Duterte. Dito mo makikita, chapter 19, verses 22 to 25. But don't get me wrong. I value human life the way I value mine. Ayan. Sinundan pa yan. Doon sa kanyang pangalawang aklat, sinabi niya ito eh. Change in government, not a change that is passing, but a change that can survive the test of time. At ang panghuli sa kanyang testamento, sa ikatlong talata niya, 15 hanggang 17, I said I will be harsh. And harsh would include everything. kita mo yan. Kung ayaw niya talagang tumigil, yan ang mga salita at pinatotohanan na po ng Pangulo. Kung matigas pa rin ang ulo nyo. Pero, mga tol, mga bes, eto, yung balikan ho natin, bakit ba? Kasi marami nagtatanong, pinagpipilitan ng mga kalaban ng gobyerno, pinagpipilitan ng mga dilawan, pinagpipilitan ng civic groups, pinagpipilitan ng human rights. Mali itong mga nangyayari. Kaya nga po parang naging notorious ang Pangulong Duterte dahil dito sa mga report ng mga international media, itong mga pagngangaw-ngaw ni De Lima, itong mga sat-sat nila Trillanes, ni Vice President sa United Nations, na para tayong pinapatay na parang manok na lang yung mga tao dito ng Administrasyong Duterte, hindi po ganon. Kaya marami pong nagagalit at lalo pa ngayon, the people are rallying their support for the President.
Bakit? Ang tanungan natin, bakit ganun? Ha? Sige po, for the sake of argument, saan ka makikita ng bansa na pinapatay na nga yung mga tao, pero the people are supporting its government? Oh. Kasi nga nakikita nila because the people are fed up. Ikaw, tol, ikaw, bes, ay pagod na. Bayan, ikaw sa buisit na because ilang gobyerno na ang dumaan. How many presidents already assumed office? Panahon pa yan ni Ramos. Alam nyo, natigil lang ho eh. Sabihin na natin masama yung Marcos, ulol yung Marcos. Pero tignan mo, drugs stopped during Marcos. Nung piniring squad yung Limseng, pinatay, pinagsisilya elektrika yung 5 rapist na mga anak ng mayaman na nakadroga, tumigil panandali yung mga pagbibenta ng droga. Oh, pero after that, Cory, Ramos, Erap, Gloria, Abnoy Pinoy, wala namang ginawa. Kaya kita mo, araw-araw sa ginawa ng Panginoon Diyos, every freaking day, sa mga dyaryo, sa mga radyo, television, makikita mo, 3 taong gulang na bata, natagpo ang patay, ginahasa ng adik. O anak, pinatay ang kanyang nanay dahil ayaw magbigay ng pantoma. Anak, adik. Yung mga ganito, probably, ignited the hearts of every individual, of every Filipino, right-thinking Filipino na enough is enough. Pagod na kami sa mga ganitong balita na may kaugnayan sa droga. And these people are blaming the drug lords, the drug pushers, the street peddlers of drugs. Kaya patayin mo ng pulis yan, whether sa encounter o whether wala lang, barilin ng pulis, walang pakialam ang taong bayan because the people are fed up. Wag na ho tayo kayo masking kayo ay dilawan dyan. Kayo ho ay mga human rights dyan. Kayo ay civic rights dyan. I am sure yung mga miyembro ng pamilya ninyo are telling you na tama ang ginagawa ng Pangulo. And let me tell you this. And I think, kasi wala hong nagawa yung previous administration. And before that, ang dami na pong dumaan na Pangulo did not do anything to resolve this goddamn crisis. This is a freaking crisis. Ito pong problema sa droga is crisis. Hindi po yung crisis natin taggutom, hindi sa walang trabaho. Ang crisis natin ay sa droga. Because of these assholes killing people, hold upin ka na, papatayin ka pa, anak ka ng baka. Saan ka makikita niyan? Kaya yung taong bayan, palakpakan pag may napapatay ang pulis sa drug lord, at narco-politician, ito yung sa Osamis. Hindi ka panipaniwala yun, pero anong tahimik ang taong bayan? Because they conform, because they agree with the president, they agree with the government to liquidate, eliminate these people. Itong mga drug lord, drug pusher. Sana nga madagdagan pa, harinawa. Sana dumami pa ang napapatay. Mali lang ho talaga ako eh. Sinabi ko dati, magtatayo ako ng punerarya. Hindi ako nakapagtayo ng punerarya. Sayang. Sana malaki-laki ng kinita ko. Anyway, oras po natin, 1:54 in the afternoon. Nako, mga tol, mga best, sobrang daming salamat for tuning in. We're running out of time. I'll see you tomorrow, Pag-uusapan pa rin natin itong mga mahalagang issues. Thank you for watching. Thank you for tuning in. Ako po si Erwin Tulfo, Thank you muna. Maraming salamat, Panginoon Diyos, for all the blessings. Ako po ay nag-iwan sa iyo ng isang magandang hapon. Bayan!